Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. And alam ko nilagay ko yung Tagalog dyan. Ayan. Basahin din natin sa Tagalog. Okay, ready? Go. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Okay, tayo po ulit ay manalangin para po sa ating pag-aaral naman. Let's pray. Lord, maraming salamat again sa kalayaan na pananambahan, sa kalayaan na kami magbuklat ng Biblia, sa kalayaan na kilalanin kayo. Kung kaya nawa man Diyos ang inyong layunin ay maganap nawa sa amin pong personal. Ay makita po namin na yung tinuturo, magkaroon kami ng intentional na pagtingin kung paano namin ito maisa sa buhay, mga pagtutuwid na nais nyong gawin, at nawa Panginoon Diyos, ano man po yung maaari maging hadlang, ay kayo ang magwaksi or kayo po ang magtanggal ng mga nagiging balakid sa aming pag-aaral. And nawa Panginoon Diyos, tulungan nyo ang bawat isa sa amin na maging focus sa inyo. Tulungan kami na inyong banal na Espiritu na bigyan ng kakayanan na maunawaan at maging seryoso sa pakikinig. Nawa sulitin po namin ang maiksing oras na ito para sa pagkilala at pagsunod namin sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Alright. So, kagaya na po na nalalaman ninyo, nandito po tayo sa ating series sa 1 Samuel. By next week, tapos na tayo sa aklat ng 1 Samuel. Anong susunod na libro? 2 Samuel. Okay, so after niyan, actually tuloy-tuloy yung timeline naman yan, Alright. So, natapos tayo last time. Last week kasi ginamit natin yung material ng VBS. Ngayon ay itutuloy natin yung series sa chapters 25 and 26. So, magkaroon tayo ng mabilisan po na review. Okay, sa chapter 21, kung naalala ninyo, doon na nag-start na very clear na kay David na talagang inis sa kanya si King Saul. Alright? The first king of Israel. Galit sa kanya. Okay? Ano nangyari? Tumatakbo pa rin si David. Start talaga siya sa kanyang pagtatago. Okay? At pumunta siya sa lugar ng Nob. At doon yung nakausap niya si Ahimelech. Probably hindi pa clear kay Ahimelech talaga na nag-hunt si Saul kay David. Alright? Kaya nung humingi si David ng makakain ng kanyang mga sundalo, ang binigay niya is yung temple bread. Yan. At ang humingi ng weapon si David, ang binigay yung espada ni Goliath. Kasi nandoon yun as trophy. Alright? At the same time, nakita natin doon yung kabigatan na ng damdamin ni David dahil nga yung kanyang tatay, nakikita niya bilang kanyang ama, out of jealousy or envy rather, ay nandoon yung gusto siyang patayin. Ayan. Kaya kung gagawin natin palabas ito, ewan ko pa nagbabasa ba kayo ng Bible, parang feeling nyo nanonood kayo ng palabas. Ayan. Kung gagawin natin palabas ito, The Hunt. Ayan. Parang horror yan. Okay, chapter 22. Sa chapter 22, nakita natin doon, mas lalong paranoid na si Saul. And so, ano nangyari? Yung mga tauhan niya, pinag-aaway niya, sabi niya, kayo siguro, pati kayo, may binabala kayo sa akin. So, gusto niyang, nung nalaman niya na yung Nob, itinulungan si David, gusto niyang papatay lahat ng mga pare. Imagine nyo, lahat ng mga pare. O, nandoon si Doeg yung nag-volunteer. Yan. Pero yung si Abiathar, right, siya yung nakatakas, which is anak ni Ahimelech, at nagdala ng ephod. Yung ephod, kung i-research yun, nandun yung 12 na jewel stones. Alright? At yun yung nagiging quote-unquote medium para magkaroon ng proper communication. O sabihin na natin ay passage para kausapin ang Panginoon. Yung sinusuot ng mga priest before. Okay? And then sa chapter 23, ano po nangyari? Sa chapter 23, na nagtatago si David, pero nalaman niya na susugurin ng Philistines ang Keilah. Yan, lugar ang Keilah ha. Nasusugurin ng Philistines ang Keilah. So tinanong niya ang Panginoon, tandaan niya, doon yung ephod, doon si Abiathar, doon yung priest. And so sabi nga ni David, Panginoon, tulungan ko ba ang Keilah? Sabi ng Panginoon, oo. So pinagtanggol niya ang Keilah, naligtas ang Keilah mula sa mga Philistines. Then nalaman niya na pupuntahan siya ni Saul. Sabi nga ni David, pupuntahan ba talaga ako ni Saul dito? Oo, pupunta ka, sabi ng Panginoon. Ibibigay ba ako ng mga taga-Keilah kay Saul? Oo, ibebenta ka nila. O, yun yung sad truth doon, alright? Yung tinulungan niya mismo yung nagbenta sa kanya. Ayan. Pero nabasa rin natin doon na nagkaroon sila ng, probably this is the last conversation na nagkaroon si Jonathan at si David. At ang gusto ko dito yung sinabi ni Jonathan, yung sabi niya gano'n na, I'm ready to become your number 2.
Yan, no? Yung support niya kay David na, alam ko ikaw yung magiging king. Hindi ako yung magiging king, but I love you so much. And gusto kong magpasailalim sa kalooban ng Panginoon. I'm willing to be your number 2. Alright, ayan yung mga totoong magtropa, no? Okay, chapter 24. Ito yung dito tayo nagtapos, no? And David, nagkaroon dito na kung saan, sa En-Gedi. By the way, pwede nyo i-research din yung En-Gedi. May mga magandang study rin about En-Gedi. At doon sa En-Gedi, of all places na mapupuntahan ni David, sa En-Gedi siya nagtago. And yung area, okay, kung nasaan si David siya nagtatago, sa totoo lang deserts po yun. Pero sa En-Gedi, of course, di nyo to alam ng Panginoon, merong oasis. Yan. Hanggang ngayon makikita nyo doon. Alright? At doon nagtago si David. Si Saul, natulog sila sa cave ng En-Gedi, and habang di natulog, sorry. Ngayon pala yung natutulog. Ano ba? There's no easier way to put it eh. Dumumi. Ayan. Dumumi si Saul. And doon yung opportunity ni David na pwede niya napatayin si Saul, pero ang ginawa niya, pumunit lang siya sa laylayan ng damit ni Saul. And sabi niya nga, pwede kitang patayin sana, pero hindi ko ginawa because I don't want to touch the Lord's anointed. Yan. So doon nagtapos yung chapter na kung saan si Saul, sabi niya gano'n na nagre-repent na raw siya at mahal niya si David. Kaso nga lang, hindi na fix yung heart, medyo lang on the surface area lang. Okay? So sa chapter 25 and 26 na po tayo. At dito makikita po natin kung paano na patuloy na hinuhubog ng Panginoon si David before siya maging king. And so, again, bakit ang haba-haba? Alam niyo kung gaano katagal yung journey ni David, yung pagtatago niya, alam niyo kung gaano katagal? May nakakaalam ba? Pag binabasa natin yung few chapters lang eh. Diba? So siguro mga weeks lang, months lang, hindi. 17 years approximately. Medyo matagal pa bago po talaga inilagay sa luklukan si David. So from the time na inanoint siya ni Samuel, ni Prophet Samuel, alright, it took years. Why? Kasi kinakailangan hinog muna si David bago siya ilagay sa position. Everything was happening for a purpose, including this. Kaya kahit na yung evil na layunin ni Saul, a good para kay David kasi it was a preparation, it was a season of shaping, okay, para kay David bago siya ilagay sa position para nang sa ganon, ready siya magampanan yung kanyang trabaho. Okay. Buti nga ngayon, medyo napagsalita na ako isang araw, wala akong boses, husky. Pwede ako kumanta ng... Okay. Buti nga na akong kumanta. Okay. So, let me ask you this question before tayo magtuloy sa ating outline. Ayan. Paano tayo nagre-respond kapag mayroong mga tao na nakaka-offense sa atin or nakakasakit? Diba? May mga pagkakataon siguro na nabulyawan ka, nasabihan ka ng hindi maganda, o kaya hindi ka nasabihan, patalikod ka sinabihan, hindi mo alam, o siguro offensive yung pagkasalita sa iyo, whatever. Okay? So, how do you respond if somebody mistreats you? Yan, pinagmalupitan ka talaga. Ano yung nagiging response po natin dyan? Okay? Ano yung ginagawa natin? Ano yung proseso ng isip natin? Ito ba ay halimbawa sa opisina mo? Diba? May mga sabi nila, may mga hire sa iyo na kuminsan air power trip. Diba? Na dahil mas may posisyon o kaya mas tenured sa'yo, mas gagamitin yung tenureship niya dahil mas nauna siya sa'yo. May mga ganong pagkakataon. Ano? O kaya kuminsan kamag-anak mo. Diba? Ang tagal nyo nakita, doon nakita ka lahat ng panlalait na isipan niya. Diba? Tapos, o kaya biglang hindi ka kakausapin, hined-to-toe ka lang. So ano yung, o siguro, kahit siguro sa church, diba? Baka mamaya nakaranas kayo ng mistreatment. Hindi naman natin ilalayo yung truth na yan. Nangyayari din naman talaga yan, diba? So, whether sa office ninyo, sa bahay, sa school, diba? Ano ba yung uso ngayon? Ilang beses ako nakakapanood, yung mga bully. Hanggang ngayon pala, uso pa rin yung mga namubully. Alam niyo yung mga namubully, may kulang yun eh. Medyo ko lang. Bully ako dati. Okay. Diba? Saan kayo nga nakaranas ng mistreatment? And ano yung naramdaman nyo noong mga panahong iyon? Yan. Did you feel what? Angered? Busit na busit ka? Galit na galit ka? Inis na inis ka? Siguro, gusto mong ipagtanggol yung sarili mo. Ha? Di ako papayag. Ha? Puputi ang uwak, hindi ko siya patatawarin. Kasi ako nagkaroon ng puting uwak eh. No? Ha? O kaya sabihin mo, maipaglalagyan ka din. Gusto ko talaga yung palabas, yung kay Jody Santa Maria, yung clip, no? Nasunugan ng bahay.
Tapos maghihigante siya. Ha? Ganun ba ini-imagine nyo nung nakaranas ka ng mistreatment? May araw ka din. Ano yung sabi ni PJ? Saging lang. Saging lang ang may puso. Sabi ko, ba't isipin nila yung linya na yun? Parang, ano yan? Tsaka yung, marami ka pang kakainin bigas. Sabi nga na PJ, sinasain ko ang bigas, di ko kinakain. Okay, magagandang mga linya. Ano yung nararamdaman ninyo kapag nagkakaroon kayo ng ganyang mga moments? And I would say, it's human reaction. Siguro lahat tayo nakaranas ng ganyan. No? When we were mistreated, inis tayo. Nag-i-imagine tayo na kung paano tayo gaganti, kung anong gagawin natin. Pinahiya niya ako, papahiyain din ko siya. No? Kakapanood natin ng mga teleserye, iniisip natin, ganun din yung mangyayari sa buhay natin, makakabawi rin tayo. That's human reaction. Pero, ang wisdom or ang godly wisdom, ito dapat yung lagi natin tinatanong sa ating mga sarili. Is this the right time and is this the right way? Is this the right time and is this the right way? Sabi nga, di ba, sa isang quotation, you can win the argument but lose the person. Kung minsan, we want to win arguments, we want to win situations, tapos, ang mangyayari doon, you will lose the person, sisirain naman natin yung relationships natin. Ayan. Of which, if you've been reading the Bible, hindi ayon yung kalooban ng Panginoon. Kung kaya ngayong araw po na ito, we are going to learn with David, alright, na number one, how to hold back when everything in us wants to push forward. Okay, pag-usapan natin na, pag yung kanina, saktong-sakto, parang nag-usap kami ni Tito Levy ng devotion, saktong-sakto talaga yun. Ano yung Proverbs 4:23? Ano sabi doon? 4:23 pa, hindi 3. Ano sabi ng Proverbs 4:23? Ingatan mo, Tagalog na lang. Ingatan mo ang iyong buong puso. Okay? Keep diligence. For out of it are the issues of life. Ingatan mo yung puso mo kasi dyan nanggagaling ang buhay. Okay? Yung sinasabing puso doon, hindi yung pumping heart. Yung sinasabing heart po doon or puso is yung isip. Ingatan mo yung isip mo, ingatan mo yung kaluluwa mo sapagkat dyan nanggagaling ang buhay. And so, sabi doon dito, Levi, ano yun? Huwag tayo magpapadala sa emosyon. So, pag magdala tayo emosyon, how do we hold back? Ano? Paano natin pagkakatiwalaan ng Panginoon sa ating mga quote-unquote enemies? Yan, okay? Na hindi tayo yung magmamanipulate, okay, ng mga sitwasyon. And paano natin nahahayaan na yung wisdom, saktong-sakto talaga, sinabi rin kanina dito, Leve, no? Paano natin nahahayaan na yung wisdom, hindi wisdom natin, wisdom ng Diyos, yung mag-guide sa atin at hindi yung ating mga emosyon. Yan. And so, to define wisdom for today's study, ito po yung definition natin ng wisdom. Okay, tandaan nyo ito ha. Wisdom is knowing when to act and when to trust God to act. Yan. Okay? Wisdom, for today's definition, okay, sa context natin is, wisdom is knowing when to act and when to trust God to act. May pagkakataon na ikaw yung kikilos, may pagkakataon na Diyos ang hahayaan mong kumilos. Kung ba sa Casey David, may pagkakataon na alam niyang when to fight and when to flight. Alam niya kung kailan siyang mag-speak at kailan siya magiging silent. Okay? So kailangan tayo rin alam din natin yon. Not every battle ay sinasalihan natin. Ayan, ang panahon natin ngayon, ang dami ng keyboard warriors. Hindi kailangan lagi ng warriors. Okay? Kinakailangan natin, kung gusto mo maging warrior, maging prayer warrior. Yan, pwede yan. Alright? So ayun yung pag-uusapan po natin ngayon. Wisdom in conflict. Whenever we have conflicts, ano ba Tagalog ng conflicts? Mga hindi pagkakasundo, pag-aaway-away, yan. Okay, ano yung karunungan sa atin na binibigay ng Panginoon, especially to our context today? Alright, one sa ating story, salamat sa scripture reading natin kanina, a clash with a fool. Siguro kung naging Bible reading nyo na ito, very familiar itong actually kwento na ito, and isa ito sa mga, di mo alam kung matatawa ka o mamangha ka eh. Ano? Alright. Sabi ko, nung mga nakaraang weeks, magagamit tayo ng Bible. So, bukal kayo ng Bible nyo, 1 Samuel, chapter 25. Whether Tagalog or English, pero babasahin ko sa King James Version. Okay? Basahin ko sa verse 2 and 3. Okay, anong sabi sa verse 2? And there was a man in Maon whose possessions were in Carmel. And the man was very great. He had 3,000 sheep and 1,000 goats. And he was shearing his sheep in Carmel. Yan. Di pa nabanggit yung pangalan niya. Okay? Pero pagdating sa verse 3, now the name of the man was Nabal. Alright. Yan yung first character po natin. Sino? Nabal. Good. Alright. At
At ang sabi dito, sa pinakamadaling salita pa, mayaman si Nabal. Bakit? 3,000 tupa, 3,000 kambing. Gaano kayaman yon? Magkano ba ang kambing ngayon? Kasi yung tupa talagang mahal, wala sa Pilipinas eh. Meron man ngayon pero hindi maganda. Magkano ang kambing ngayon? May nakakaalam ba? Mga mahiling magkalderete sa kapapaitan? Ha? May nakakaalam ako magkano? Ewan ko ha, mga sa isang piraso ata, kung di ako nagkakamali, nasa 8? Mga ganun ba? Hindi lang. Hindi lang po. Ganun na pala kamahal, no? Sabihin na natin siguro mga 12. Sabihin na natin approximate, no? Okay. Imagine nyo lang na times 3,000. Plus 2 pa. Times 3,000. So sabihin na natin, nung panahon na ito, si Nabal po, considered na millionaire. So, establish natin yan. Milyonaryo. Walang problema si Nabal patungkol sa pera. Okay? And meron siyang asawa, sabi sa verse 3, tutuloy ko ha. And the name of his wife, Abigail. Alright. Tingnan nyo yung difference ha. And she was a woman of good understanding and of a beautiful countenance. Matalino si Abigail, tapos maganda pa. Aba, napakagandang combination ha. Parang familiar yung mga ganyan. No? Okay. But the man was churlish. Ano bang word yan? Churlish. Kulot siya. Churlish. Yan ba yan? Hindi. Ibig sabihin yan, hangal. He is a fool. Okay? But Nabal is a fool. Yan ang pagkabasa dyan. And evil in his doings. Ibig sabihin, madaya siya, hindi siya tapat, alright? Masama siguro siya sa mga tauhan niya din. Okay? Hindi siya maayos makipag-usap, rude person, yan. Churlish and evil in his doings. And he was of the house of Caleb. Galing pa naman, Calebite pa naman, no? Sayang si Caleb, ang ganda-ganda ng pangalan. Alright, so, na-introduce sa atin itong mag-asawa na ito. Sino ulit yung mag-asawa? Si Nabal at saka si Abigail. Ayan. So, what happened ba? Ngayon, si David, alam niyo naman na nagtatago siya, and he was a famous person na during this time. He was a commander ni King Saul. So, famous siya. Naalala niyo yung kanta sa kanya ng mga babae? Kay Saul, he killed his thousands of thousands. Kay David, anong kanta? 10,000s of 10,000. So, we're pretty sure na si David is famous na. And ano pong nangyari? Sabi dito, it was a season ng shearing. Okay, ang tawag po dyan is sheep shearing festival. Yan. Piesta po ito. Festival. Na hindi lang nangyayari sa Israel, nangyayari din po yan sa ibang parts ng Europe or ng Mediterranean. Okay? So, kaya si David, nung panahon na ng sheep shearing festival, pinadala niya yung 10 sa kanyang mga tauhan. Anong purpose? Hingi kayo doon. Ito yung eksaktong sasabihin ninyo. Of which, ang ganda naman nung sinabi talaga. Kami po yung kasama ng mga tauhan ninyo, na yung mga hayop po ninyo, yung negosyo po ninyo, iningatan po namin. Tinulungan po namin yung mga tauhan ninyo para hindi kayo maloko, hindi kayo manakawan, hindi yung mga masasamang loob, malayo. Tapos pinarato po namin silang mabuti. Kaya kung maaari po sana, hihingi kami ng kaunting share. Okay? Ngayon, kung iisipin natin, parang ang kapal naman ng mukha ni David nang hihingi ng abuloy. Nasubukan nyo na yung may humihingi ng abuloy sa gate ninyo. Tapos, Merry Christmas. Tapos, may dalang sobre. Sasabihin pang ganun, sa gawain po ng Panginoon. Dati ang sagot ko dyan, ako may gawain din kami ng Panginoon. So, ikan ka magbibigay kasi meron din kami ginagastosan. Pero yung iba alam naman natin na, iba yung motibo, Anyhow, So, dito, hindi po nagiging unfair si David. In fact, ito talaga yung season na normal na kung saan yung mga tao pupunta doon sa mga sheep shearing. Okay? Para kakain, okay, magpipiesta, makikisaya. Lalong-lalo na, alam nyo, by tradition, it is only fair na yung mga tumulong sa isang negosyo mo, nagkakantihan mo ng kaunti. Okay? So si David, hindi po siya dito parang namamalimos. Alright? Nagiging fair lang din po dito si David. Now, anong reaction ni Nabal? Naalala nyo ba? Doon sa reading natin. Anong reaction ni Nabal? Ano sabi ni Nabal? Sino ba yung anak ni Jesse na yan? Alam niyo, pag galit sa inyo yung nanay ninyo, ang tawag sa inyo, pangalan ng tatay mo? Pag galit sa akin yung nanay ko, pangalan ng tatay ko tawag. Pangalan ko, Michael, ang tawag sa akin, Antonio. Pag tinawag ka na ng pangalan ng magulang mo, galit sa inyo yung nanay mo. Ang tinawag yan, sino ba yung anak ni Jesse na yan? Parang stranger. Sino ba yung David na yan? Finally, binanggit.
Marami kasi ngayon ng mga alipin na lumalayas-layas sa amo nila eh. Ngayon, to be fair, meron naman talaga Mosaic law na kapag yung slave or yung servant nagrebelde sa kanilang amo, kinakailangan naman talaga parusahan. Okay? Yan yung dapat doon. But we know, and I would say, all of Israel already know na si David wala naman talagang ginawang masama. Okay? Na si Saul, he was only after David out of jealousy. Okay? Wala ginawa si David. So, hindi babaksak doon kasi hindi naman quote-unquote, hindi nagre-rebelde si David. In fact, mahal ni David si Saul. Ayaw niya lang siyempre mapatay siya. Alright? And so nagiging okay lang naman dito kay David, wala po siyang ginagawang masama. Okay? Alam ko nasa verse 10 and 11 ata yun. Ayan. Okay. Ano sabi yun na verse 10? No? And Nabal answered David, servant said, who is David? Ayan. Okay? Ngayon, anong reaction ni David? Bumalik yung mga tauhan niya sa kanya and kinuwento sa kanya ano nangyari. Anong reaction ni David? Alam niyo na ba? Verse 13. Yan. Kasi natin, si David, mabait to eh, di ba? Mga nakalaang chapter. Tingnan nyo ha. 13. Question. Ilan na yung sundalo ni David dito? Una, 400 dala niya before siya nagpunta ng Nob, tsaka ng Gath. O, ilan na yung tauhan niya this time? Very good. 600. Okay, 600 na. And just to remind you, 600 na ito, hindi ordinaryong mga tao, magagaling pumatay na tao. Okay? Kaya nga later on, pagdating ng 2 Samuel, ang tawag sa kanila, mighty men of David. Yan. Okay. Tingnan niyo reaction ni David na. 13. And David said unto his men, gird ye on every man his sword. And they girded on every man his sword. And David also girded on his sword. And there went up after David about 400 men, and 200 abode by the staff. Sabihin, nagbanta yung 200, 400 ready to kill. Parang ganito sinabi ni David, oh, kunin nyo lahat ng armas, papatay tayo ngayon mga tao. Bakit siya papatay? Hindi nabigyan ng pagkain. Kaya pa may nanghingi ng pagkain, bigyan ninyo. Kasi baka mamaya saksakin na lang kayo bigla. No? Mahirap po. Lukuhin mo na yung bagong gising, wag lang yung gutom. Okay? So ito na nga, Ngayon, si David, question. Wala siyang ginawang masama. Si David, he is not being unfair. It's only fair lang naman yung nire-request niya. But, tama ba yung response ni David? Tama ba yung response niya? Dalawang isip kayo, no? Parang magandang action yun. Magkakaroon na tayo ng patayan. Alam mo, nanonood ka ng palabas? Nung simula, ang tagal naman, puro kwento. Tapos nakita mo, naghanda na ng mga armas. Yes, magpapatayan na sila. Diba? Ang ganda na ng mangyayari, no? Magpapatayan na. Pero tama ba yung response ni David? Of course not. Hindi naman kinakailangan na in every situation, when things did not agree with you, hindi mo kinakailangan mag-resort to violence. Alam niyo yung violence? Plural ng violin. Violence, okay? You don't have to resort to violence. Kaya nga po okay, okay, kaya nga po even godly people, kahit gaano kaganda ang damdamin ng isang tao, kahit gaano kaganda ang isip ng isang tao, kapag nalagay in certain situation, sometimes it's understandable na magre-react tayo ng mga ganyan. Okay, let me be clear. Listen carefully. It's understandable, but it's not always correct. Okay? Human reaction. Human response yan. Maiinis ka, magagalit ka. Nakat ka sa kalsada. Normal yun. Bad trip yun Mas malaki makina ko, inunahan ako ng maliit na sasakyan Aba, loko yun umuulan na yung tubig ba, yung na-splash ka ng tubig. Aba, maayos naman pakikitungo ko sa kanya, baka gano'n siya makipag-usap sa akin. Whatever, sa atin, mistreatment sa atin. So, a question is, tama ba tayo mag-resort lagi to certain ganitong klaseng mga response? Okay, kayo magbuklat, James chapter 1. Ayan. Okay, James chapter 1. Ito yung half-brother ni Jesus Christ. Si James the Just. Okay. James chapter 1 sa verse 19. Okay, dyan na kayo. Very famous ito, no? Alright. Verse 19, anong sabi dyan? Wherefore, my beloved brethren, ito na yung advice. Let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Ano ulit yon? Swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Anong sinasabi dyan? Maging magaling ka sa pag-unawa, mabagal sa pananalita, okay? At mahinahon sa pagkagalit. Okay? So, sa madaling salita, while it's normal to feel angered, normal na mainis ka,
Ano yung tamang response? Anong godly wisdom natin dito? Ano yung wisdom in conflict natin? Number 1, swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Tatandaan ninyo yung SSS. Okay? Inis ka na, bad trip ka na. Ang sarap ibuka yung bibig, no? No, kasi nakapanood ka ng teleserye eh. Ha? Ang sarap siguro gumanti, no? Pero ano ulit yung SSS natin? Swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Ito yung mas madali para sa akin eh. Shut your mouth. Pag mataas ang emosyon, shut your mouth. Huwag ka muna magsalita. Basta mataas ang emosyon. Anong sabi ng Proverbs 16? May masasabi kang later on pagsisisihan mo. Hindi mo na mababawi. Nasunog mo na yung relasyon ninyo. See? Tsaka isipin nyo ito may mga conflict tayo doon sa mga, ano natin sabihin na natin sa mga casual relationships natin, mga hindi natin masyado nakakilala. Sino yan? Pag nasa restaurant tayo, pagka nagpapagasolina tayo, sa kalsada, mga hindi mo kilala yan Di ba? Hindi ko sinasabang tama yung makipag-away ka doon Pero what if yung character mo na yon, ganun na yung character mo, kahit sa mga regular relationships mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, sa kaklase mo, sa katrabaho mo, sa ka-churchmate mo, pag nakasanayan mo na yung ganang ugali. So kahit sana, makakasagutan mo kahit sinong tao. Why? Kasi tinrain mo. Ito pa yung gasgas na gasgas ng ugali na sabat sa atin ng mga tao. Ano talaga ako? Ganito talaga ako noon. Pwede ko nang babaguhin yung sarili ko. I am being who I am. Tama ba yon? Tama ba yon? Sabihin kaya sa iyo ng addict na talagang gagamit ako ng shabu. I'm being who I am. Tama ba yon? Hindi. Okay na pag-uusapan niya namin mga batang nakaraan, God loves you just as you are, but God will not leave you just as you are. Mahal ka ng Panginoon, tanggap ka niya kung sino ka. Pero hindi ka pabayaan ng Panginoon na iwanan ka, na ganyan ka na lang talaga. Na kailangan ayusin ng Panginoon. Ano lagi natin sinasabi? Ang simbahan, hindi ito museo ng mga banal. Ang simbahan, hospital, paayusan, pagamutan. Kaya lahat ng karumihan nyo, dalhin nyo dito, sige. Okay lang yan. Pero, aayusin natin. Di ba? Nagtutulungan tayo. Yan. Kaya kahit yung ganito ugali natin, napansin mo, parang ang dali kong magalit, ang dali kong mainis. Parang ang bilis kong makaawa yung mga tao. Okay, sasabihin ko na kaagad po sa inyo Kapag madali kang ma-attract sa conflict, yung mga hindi pagkakasundo, mahilig kang makipag-away, okay, remember, ang may problema, hindi yung kaaway mo. Okay, pakinggan niya ka mabuti. Pag mahilig kang magkaroon ng mga hindi pagkakasundo, ang dami mong nakakaaway, okay, ang dami mong hindi nakakasundo, alam niyo kung ano mong problema? Hindi yung mga tao, ikaw. Bakit? Bakit lahat na nakakaaway mo? Bakit lahat na ng conflict kailangan mong salihan? No? Sa lahat ng relationship, dapat merong isang nagbibigay. Hindi lang sa mag-asawa yan, in all the relationships. Okay? Kaya tingnan nyo yung ginawa ni Abigail. Okay. Punta tayo dito. Anong ginawa ni Abigail? Dumating nung nalaman nung tauhan na nilang isa, doon sa house of Nabal, na sinagot-sagot ni Nabal yung tauhan ni David, may tumakbo kay Abigail. Naku, madam. Pilipino Naku, madam. Si sir, yun na naman, may nakaaway na naman. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng Nabal? Fool. Parang ganito, may nakausap na naman yung hangal. May nakaaway na naman siya. Sa lahat ng nakaaway niya, si David pa. Kilala nila si David Ngayon, dali-dali ngayon sabi ko, naku, patay, ano ba naman tong asawa ko na ito? May mga ganyang tao taga-ayos ang problema. Si Abigail ang ginawa niya, dali-dali siya, naghakot siya ng mga pwede niya dalhin, na ipapakain doon kay David, tapos dali-dali siya pumunta doon. Nung nakita niya na si David, sabi niya, ganun kaagad, naku, patawarin niyo po yung asawa ko. Abay, lukot-lukot talaga yun, kaya nga pangalan niya Nabal hangal talaga yun. Hayaan niyo na po, pasensyahan niyo na po, patawarin niyo na po. Baka siguro yung kulang na lang, alam niyo may mga tao na kulang na lang magsinungaling na hindi niya sinasadya yun. Hindi siya laging ganun, mabait talaga yun Pero araw-araw ganun, no? Hindi na patawarin niyo na, Okay? Kaya maganda yung may mga may mga Abigail tayo sa buhay. Anong sabi ng Proverbs 15:1? A soft answer turns away wrath. Yan. When you are in a conflict, godly wisdom number 2. Okay? Soft speaking. Yan. Lalambingan mo ng konti. Maging ilongga ka. Maging ilonggo ka. Paano ilonggo?
ba't yung ikaw, Ron? Papatayin na kita. Malambing pa din. No? Lalambingan niya ng konti. No? Bad trip ako sa'yo, gusto kitang saktan. Huwag niyo sasabihin na ganun. Point is, shut your mouth, tapos maging malambing. Okay? Kung pag sa tingin mong mataas na emosyon mo ka pa rin magsalita. Okay, always remember, soft answer. Yan. Okay? Kaya nga reminder sa lahat, kunwari, sa mga mag-asawa, sa mga nasa relationship, churchmates ninyo, kayo na nandito, natandaan ninyo, okay, pagka kayo lang na dyan, kinakailangan, pag may problema, huwag nyo muna pag-usapan kung mataas ang emosyon. Kailan nyo pag-uusapan? Pag mababa na yung mga emosyon. Kailangan nyo pa rin pag-usapan kasi yun conflict at the same time blessing. But next, okay? Eto na. Ano nangyari kay David? Tatalon tayo sa verse 32. Balik tayo sa chapter 25. Okay, 32. Okay, 32. And David said to Abigail, Blessed be the Lord God of Israel, which sent thee this day to meet me. 33. And blessed be thy advice, and blessed be thou, which has kept me this day from coming to shed blood, and from avenging myself with mine own hand. Yan. Pasalamat si David. Bakit? Pinigilan mo kung gumawa ng kalokohan. Nakita na kayo nung, di ba yung sa mga video, yung nakipag-away sa Antipolo, grabe yung pigil ng girlfriend niya sa kanya. Maganda yung gano'n, may mga kaibigan. Kapag yung kaibigan mo, ay sa kalsada kayo, tapos may nakaratrata ka sa sakyan, sabihin naman ng tropa mo, sige nga, unahan mo rin. Hindi, loko-loko yung ganun tropa, ganun yung mga tropa ko. Pero pag ganun yung mga tropa mo, iniinis ka lang, huwag mong sundin. Okay, mali yun. Okay, kinakailangan, pag totoo kang kaibigan, ikaw yung tagapigil. In fact, ito yung totoong kaibigan. Pag nagkakamali ka na, pag mataas emosyon mo, sasabihin niya sa'yo, hindi dapat ganyan. Okay, dapat ayusin natin yung ugali natin. May conflict kayo sa office. Hindi yung tagagatong na, sige, talagang pinag-usapan kanila pare. Sige, isumbong mo kay boss. Kuha ka ng letter. Sakita mo yung letter. Hindi, dagdagan mo pa nito. Diba? May mga buyo ng buyo eh. Okay? Dapat hindi tayo ganon. Alright? Then, ano nangyari? Si Abigail nung umuwi na siya, tignan nyo ha, verse 37 talon tayo. Pag sabi sa verse 37, But it came to pass in the morning, when the wine was gone out of Nabal, kasi pagdating ni Abigail doon sa bahay nila, nagpa-party si Nabal, kasi nga festival sheep shearing festival. Okay, hindi mo na sinabi ni Abigail. Kinabukasan, yan sa verse 37, nung hindi nalasing si Nabal, tsaka niya kinuha ito kay Nabal, yung muntika na mangyari sa kanya. Nung narinig, ano sabi dyan? And his wife had told him these things, that his heart died with him, and he became as a stone. Parang ganito yung sinabi ni Abigail kay Nabal. Honey, alam mo ba, kahapon, may pupunta sana dito, papatayin kayong lahat. Susunugin yung buong bahay natin. Sana wala ka na ngayon, naging kwento ka na lang. Muntikan na. Buti na lang may Abigail sa buhay. Kaya, hindi nyo kailangan lahat patulan. Ito alam niyo yung mga taong patola? I'm sorry to say this is the truth. Ang laki-laki ng insecurity. Okay, listen carefully. Pag lahat na lang ng bagay pinapatulan mo, ang laki ng insecurity. What's the reason na gusto mong patulan lahat ng conflict? Ito yun, may gusto kang patunayan. Ba't may gusto kang patunayan? Kasi gusto mo yung tingin sa'yo ng mga tao, respetuhin ka, mataas ang tingin sa'yo. Aba, ayoko makita nila ako, inaapak-apakan lang. Okay na, kailangan mataas ang tingin nila sa akin. Bakit importante yung iniisip ng mga tao sa'yo? Di ba insecurity yun? Bakit importante ko nang sasabihin nila sa'yo? Di ba insecurity yun? Kaya nga, ano yung sinasabi natin lagi? Yung pag hindi maganda yung relationship mo kay Jesus, pag hindi mo nakikita yung tingin sa'yo ni Jesus ng tama, hahanapin mo yung sa mga tao. For example, hindi mo nakikita na love ka kay Jesus. Hindi mo nakikita na secured and significant ka kay Jesus, na importante ka. Hahanapin mo yung sa mga tao. And so kapag hindi mo nakukuha yon, anong gagawin mo? Aawayin mo ngayon yung mga tao. Kaya you join every conflict there is. Pag may conflict, ang hiling mong sumali, ito yung pinaka-problema. Puso mo, may problema dyan. Ano kaya yun? Ano kaya yung hindi maayos-ayos sa problema? Bakit lahat ng conflict ay
sinasalihan. Okay? Anong nangyari? Sorry, diretsuhin ko na. Ano nangyari? Pagdating sa verse 38, natakot si Natakot si Nabal, muntika na ako mapatay, buti na lang yung asawa ko, mabait. Anong nangyari sa verse 38? And it came to pass, about 10 days after that the Lord smote Nabal that he died. Okay. Ano sabi natin lagi sa Romans 12:19? Huwag kang gaganti, hayaan mong Diyos ang gumanti. Kwento ko sa inyo. Meron doon sa may mga Aita, sa may Pampanga. Anong lugar, pangalan ng lugar nila? Porac. Porac, sa may pinakataas na Porac. Meron silang lupa doon, yung pastor. Ang ginawa ng pastor kasi, yung mismong lupa niya, dinonate niya para tayuan ng kapilya. Ngayon, nung natayo na yung kapilya, yung kapitbahay niya, inaaway-away sila. Kinukuha yung parte ng lupa. Abay, sa amin to may bahagi. Kinukuha ng kapitbahay. Tagal, away-away sila. Eh, yung pastor, parang syempre, ayaw makipag-away. No? Gusto niya, damdamin, ayaw makipag-away. So, nag-prayer meeting sila, nagpipray sila. Panginoon, di namin alam kung anong gagawin namin. Pero kayo po mga bahala. Di namin paglalaban yung sarili namin. Romans 12:19. Di namin paglalaban yung sarili namin, ikaw na pong bahala. Next time pa nakakwento niya sila, Pastor Marshall, after 1 month patay. Yes. Hindi ko sinasabing lahat ng kaawin yung baka patayin ng Panginoon. Mamaya, ay, ang ganda nun na. Lord, yung nakasalubo ko, patayin mo nga. Hindi ganon. My point is, hindi nyo kinakailangan salihan lahat ng conflict. Panginoon ang bahala. Kung minsan ganito yung isip din natin eh. May gumawa sa atin ng masama. Okay? Mas masama nga inyong puso mo, wala ka naman magawa. Ito yung advice ko para sa bawat isa sa atin. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. Kasi ulitin ko lang sa inyo, yung conflict, yung pakikipag-away, ang may problema, yung nakikipag-away. Pag pinatulan mo yun, ikaw rin may problema. Dapat hayaan nyo sila may problema. Binuksanan ka ng bintana, minura ka ng PI. I love you. Diba? Binuli ka sa school. Ito sa mga estudyante, ilang taon na may pinakabata dito? Pero may nambuli sa inyo sa school, sabihin ko na sa inyo, actually, may problema sa heart yung nambubuli. Totoo lang. Kaya ka binubuli, may problema sa heart yun. Alam mo, imbis na mainis ka, maawa ka na lang. Yung sabi nila, baka kulang sa oruga. Totoo lang. Baka mamaya, sa bahay nila, mistreated din. Baka mamaya, hindi maganda nangyayari sa buhay niya. So, you need to understand. Pag-pray mo na lang. Pero huwag mo ipag-pray na patayin ng Panginoon, Pray mo, Panginoon, patayin mo na lang. Huwag naman ganun. Okay? Sige. Okay. Ito na. Bibilisan ko na to. Pagdating ng chapter 26, second time around, ito na po yung nangyari. Nagkaroon na naman another opportunity. Nandoon na po sa Ziph si David. Kung naalala nyo, sa earlier chapters, nandoon na din sa Ziph si David. Ngayon, yung mismong lugar kung nasaan si David, which is Ziph, again, binenta siya. Yun yung sad truth dyan, di ba? Yung pinagtanggol mo sila, pinaglaban mo sila, pinotektahan mo sila, pagkatapos sila rin mismo yung taratahidolo sa'yo. Ito rin nangyari na naman kay David. So, binenta siya ng mga Ziphites kay Saul. Alright? At si Saul, habang natutulog siya, okay, yung spear niya nandun sa kanyang ulunan. Si Abner, na kanyang commander, nandoon din. Okay? Tulog na tulog. So, si David, tsaka yung kanyang tauhan, okay, si Abishai, sabi nga ni Abishai, eto na ulit, David, pwede mo nang patayin. Yung mismong spear na pwede niya ipangpatay kay Saul, nandoon na. Hulaan nyo, anong sabi ni David? Touch not the Lord's anointed. Masunurin siya Romans 12:19, kahit hindi pa nasusurat yung Romans nun. Masunurin siya Romans 12:19. So anong ginawa lang nila? Kinuha lang nila yung inuminan, which is yung parang leather, okay, nalagyan ng tubig. Okay, tsaka yung spear. Pumunta sa kabilang side si David, tsaka siya sumigaw, Abner! Ulam mo, hindi. Abner! Sabi niya ganun. Yung hari mo, munti ka nang mapatay. Tulog na tulog ka lang. Hawak ko yung spear. Pwede ko na siyang patayin pero hindi ko ginawa. Pinagalitan niya actually doon si Abner kasi hindi ginagawa ni Abner yung trabaho niya. So nga lang, ayun, hindi niya ginawa. Alam nyo, sasabihin ko na lang, hindi na tayo dadaan dito. Yung greatest strength, hindi siya nakikita kapag may pwede kang gawin. Greatest strength is kaya mong pigilan yung sarili mo kahit may pwede kang gawin. Okay?
Pwede kang gumanti. May pwede kang gawin. Pero hindi mo pinaglaban sarili mo. Alam nyo ba, greatest strength yun? Kasi kaya mo pigilan yung sarili mo. Oh. Halimbawa, may sabihin sa'yo na hindi maganda, sisiraan ka, tapos naririnig-rinig mo. Alam mo, greatest strength, kung may paglaban sa sarili mo, hindi mo kinakailangan. By experience, kapatid, sabi ko sa'yo, hindi mo kailangan ipagtanggol sa sarili mo. Hayaan mong Panginoon. Okay? Naka-record kasi tayo. Kukwento ko sana yung siya lang. Na. Alam niyo yung pagkabago ka sa, sa isang institution. Ayan. Makikita ka ng mga tao as a threat ko minsan, di ba? Oh. Sisira-siraan ka. Tapos yung mga tropa ka na, hindi, gumanti ka, kailangan ganito. Ay, kaya hindi, yaman mo lang yan. Nakakatamad naman yan. Maniwala kayo, sa tamang panahon at sa tamang paraan, Diyos ang bahala. Hindi ko alam kung paano ko i-reiterate para sa inyo, pero that's the truth. Tsaka ito, isipin mo na lang, inis na inis ka tuwing uuwi ka, nasa kwarto ka, siniisip mo lahat ng ginagawa nila sa'yo, kita mo, ang asim na nung tiyan mo. Tapos pagkakain ka, kaya gano'ng kasarap yung kinakain mo, pangit ang lasa. Bakit? Ang pait ng puso mo eh. Parang lahat yung kinakain mo yung palaya. Hindi mo ma-enjoy. Bakit? Kasi inalaga mo sa isip mo. Ito lang, ganito lang kasimple. Ginagawa ka ng masama, anong sabi ng Bible? Ang hirap. Alam kong sasabihin nyo na gawa nyo ng mabuti, pero ang hirap no? Okay. Sige, ang hirap gawa ng mabuti, ipag-pray mo muna. Yan. Panginoon, baka ginagawa niya sa akin to, baka hindi Christian. Baka say muna. Ay, sorry Lord, naging judgmental ako. Okay. Baka Lord, mali lang ang kanyang puso. Panginoon. Di ba? Ang ganda. Pray mo siya ng ipag-pray. Katagalan mo mawawala yung galit mo, mawawala yung inis mo. Ibigay mo lahat sa Panginoon. Ha? Kita mo, ang ganda nito. Ikaw, napapatawad mo na siya. Ikaw, nakakalma mo na yung sarili mo. Nawawala na yung inis mo kasi ayaw mo ng conflict. Tapos siya ngayon, inis na inis. Ayun yung sweetest revenge. Hindi mo kailangan kumati. Hayaan mo na siya mainis sa'yo. Sa Panginoon ang bahala. Ito yung pinakamaganda. Okay? Papaano ko hindi pa mananampalataya? Anong sabi ng Bible? Pag hindi pa siya mananampalataya, iligtas mo sa mabuti mong gawa. Paano yon? Kakapakita mo sa kanya ng magandang patotoo mo, ng magandang pakikitungo mo, magtataka na siya, anong meron sa mga taong to? Bakit maganda pa rin yung pakikitungo sa akin? Kasi, okay, yung conflict, hindi niya nilalabas yung ugali nung ka-conflict mo. Ang conflict, nilalabas niya yung totoong ugali mo. Yung puso mo. So, question. Babalik tayo sa question natin kanina. Pag may conflict, ano yung response mo? Kamusta yung puso mo? Ikaw ba yung number 1 na gusto makipag-away? Uy, may problema pala ang puso ko, Panginoon. Gusto mong gumante? Uy, Lord, ako pala yung may problema. Pastor, talaga may problema rin siya eh. Problema niya na yun. Hayaan mo Diyos yung mag-deal sa kanya at ayusin yung ugali niya, ayusin yung buhay niya. Ang problema, ayain mong ayusin mo, yung sarili mong damdamin. Pag yung damdamin mo, okay na, ay, para ka talaga nakalaya sa kung anumang kadena. Pag away siya ng away, sa isip mo, ay, kawawa naman siya, gusto niya na naman ng away. Minura ka, inisip mo, ay, kawawa naman siya. Inis na siya sa isip niya. Tapos ako, pinagpe-pray ko lang siya, patayin mo na lang, Panginoon. Hindi, huwag niyong pagpe-pray na gano'n. Baka may problema lang siya, ayusin niya, last na kwento, tatapusin ko na to talaga. Ito yung mga reason kasi namin. Pag nasa labas kayo, tapos hindi maganda yung pakikitungo sa inyo ng waiter o kaya nung nag-serve sa inyo, ng crew, nakailan kayo ganyan? Alam niyo ba't hindi ako basta-basta naiinis? Kasi ito yung iniisip ko. Pagod lang yun, may pinagdadaanan, pero pinakamabigit sa lahat, baka hindi mananampalataya. So sa sitwasyon na yun, sino yung mananampalataya? Sino yung inaasahan ng Panginoon magpakita na maayos na asal? Ulitin ko, ang conflict, hindi nakikita yung baho ng iba. Ang conflict, nakikita yung sarili mong baho. Alright? Tapos na tayo. Teka lang. Ang layo, no? Ito na. So, una, papaano tayo, anong wisdom ng Panginoon para sa atin? First, check your heart. Okay? Galit ba ako? Ayoko lang magpatalo? May gusto lang akong patunayan? Insecure lang ba ako? Gusto kong gumante? Mali. Wrong heart. Okay? Basahin nyo na lang ito. James 4. Babasahin ko sa Tagalog. Importante ito.
Sabi sa verse 1 ng James 4, ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan ng naglalaban-laban sa puso nyo? May mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan, kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. Hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Number 1, what's our wisdom sa conflict? Check our heart. Second, paano tayo magkaroon ng wisdom sa mga conflicts natin? Seek wise counsel. Hingi ka ng payo doon sa mga mapagkakatiwalaan mong mga tao. Not just simply Christians, but growing Christians. Pwede rin naman glowing Christians. Okay? Hanap tayo ng mga Abigail sa buhay natin. Yan. Yung alam mo na, peaceful spirit, hindi pala away. Meron bang Abigail dito ngayon? Ay, just, sakto si Abigail. Saktong-sakto. Pag 6, chocolate, Jazz. Okay? Talagang peaceful. Kahit si Jazz, tingin ko si Jazz, kahit awayin mo, soft answer pa rin lagi. Siya na inaway, sabi niya pa rin, sorry. Diba? Ganun sana, diba? Mawawala talaga yung galit mo, mahihiya ka sa sarili mo eh. So hanap kayo ng mga Abigail. Yan. Yung soft answer lagi. Pipigilan ka gumawa ng kalokohan ng mali. Yung mga lalaki naman, yan. Hindi girlfriend yung ibig kong sabihin. Yung Abigail pwedeng lalaki din. Oh. Si Ross. Si Ross. Si Ross, no? Nagagalit ka ba, Ross? Parang hindi, no? Ngayon lang. Ngayon pa lang. Ano sabi ng Proverbs 11:14? In the multitude of counselors, there is safety. Yan. Counselors. Huwag kayo lapit doon sa mainitin din ng ulo, ay bubuyuin ka ng kung ano yan. Okay? Then, finally, of course, pagkatiwalaan mo ang Panginoon. Yan. Okay? Huwag kang gagantihan mong Panginoon. O, kung hindi Christian, pag-pray mo na ma-save. Kung Christian, tapos pasaway, ay baka nag-backslide lang, sabi, Panginoon, kayo mag-ayos ang puso niya. O kung talagang masamang tao, nagawa ka na masama, ay pagkatiwala mo sa Panginoon. Huwag mo pag-pray na mapatay, pag-pray mo na, Panginoon, sa paraan ninyo at sa tamang panahon. Okay. Psalm 37, ano sabi dyan? Rest in the Lord and wait patiently for Him. Okay. Let's end with this. Alright. So ano sabi ulit dito? Conflict will test your faith, your heart, and your character. Remember that, ha? Pag may conflict kayo mamaya, sabi ko sa inyo mamaya meron to. Conflict will test your faith, relasyon mo sa Panginoon, condition of your heart, at anong klaseng character meron ka. Okay? So, kapag may conflict ka, eto na. Will you respond with human anger or godly wisdom? Ano ulit yung sinabi na anong napag-usapan namin kanina sa preaching? Ano yung dapat kong gawin? Yan. Okay? Will you trust God or mag-revenge? Panginoon, ikaw na bahala. Ayan. At, meron ba akong Abigail sa buhay ko? Pag wala kayong Abigail sa buhay nyo, hanap kayo ng Abigail sa buhay ninyo. O pag hindi Abigail pangalan niya, pangalanan nyo Abigail. May mga tao mababait talaga eh, no? Manala ko, sabi namin, si Kuya Frank, pag ginalit niya si Kuya Frank, talaga masama na yung ginawa mo. Kasi si Kuya Frank, kahit na ano gawin mo dyan, di magagalit eh. No? Kaya pag, gawin nyo Abigail si Kuya Frank, no? Kasi pag nagalit niya, talagang galit na. Kaya pala si Jazz nga pala ganito eh, no? Anong definition natin ng wisdom? Wisdom is knowing when to act and when to trust God to act. Let's pray. Lord, thank you so much po and for this practical lesson na gusto nyong ibigay sa amin. Na si David, you did not put him in position na hindi handa ang kanyang heart. You want to mold him to know how to resolve conflicts sa kanyang buhay. And whenever we are approach ng ganitong klaseng mga conflict, Lord, whether kami yung nag-contribute or sila yung nag-contribute sa conflict, whether kami yung tinapunan ng basura, nawa Panginoon, instead na kami yung magtapon din ng